Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinagabihan ng linggo ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos, sila ay hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatatawad. Ngunit si Tomas, na tinaguri ang kambal, isa sa 12, ay wala roon nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang alagad, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at naisusuot dito ang aking daliri at hanggat hindi ko na ipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran. Makalipas ang 8 araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad. Kasama na nila si Tomas. Nakapinid ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, sumainyo ang kapayapaan. Pagkasabi kay Tomas, saka sinabi kay Tomas, tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan. Maniwala ka na. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Marami pang kababalaghang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad, ngunit hindi natatala sa aklat na ito. Ang mga natala rito ay isinulat upang sumampalataya kayong si Jesus ang Mesiyas, ang anak ng Diyos, at sa gayoy magkaroon ng buhay sa pamamagitan niya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat at makinig sa homilia. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati ang katabi ng pinagpalang linggo. Pinagpalang linggo po sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad. Ito po ang 2nd linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay. Meron akong nabasa na isang pag-aaral. At ang pag-aaral na ito ay pinatutunayan kung paano nagkakaroon ng kaalaman ang isang tao. Paano natututo o nagkakaroon ng kaalaman ang isang tao. At ginawa ito sa pamamagitan ng eksperimento. Gusto ko imagine ninyo
Itatry ko nga sa inyo kung kayo ay matututo. Tignan ko mga nanay. May mga nanay ba dito? Yan. Tignan ninyo sa mga anak ninyo kung may kaalaman ba o natututo. Gawin nyo ang eksperimentong ito. No? Subukan ko muna sa inyo. I'd like you to imagine this. Imaginein po ninyo. No? Ayon doon sa eksperimento, piniringan ang isang lalaki at inilagay sa kanyang harapan ang isang baso na may tubig. No? Imagine niyo, kayo yung lalaki, piniringan ang inyong mata at sinabi ko, sa harap ninyo may baso ng tubig. No? Ano po ang inyong nakikita? Paano mo nakita yung baso? Di ba piniringan nga kita? Tamo na talaga to. Ulitin ko. Paano ka matututo? Pambihira talaga ito. Sino yon? Nagturo? Ito. Sige. Yan. Talaga naman. Alam nyo na, walang alam. Diba? Hindi matuto Ang tigas ng ulo, no? Pinainit agad ang ulo ko, simula pa lang, diba? Ulitin ko po, may piring ang inyong mga mata. At nilagay ko sa harap ninyo isang baso ng tubig. Anong nakikita nyo? Di ba? Kung may nakita ka, madaya ka. No? Hindi, di ba, pinipiringan mo na, no? May nakikita pala, no? Wala kang nakikita. Kasi nga, may piring ang mata. No? Sabi sa eksperimento, paano malalaman kung may laman ang tubig, ang baso? Paano malalaman kung may laman ang baso? 3 paraan. 3. Una, pwede itong kapain. Pwedeng hawakan ang baso para malaman mo kung meron itong laman na tubig. Tama ba yon? Tama. No? At dahil dyan, nagkakaroon ng kaalaman ang isang tao sa pamamagitan ng pagdanas, karanasan. Kapag hinawakan mo, kapag hinipok mo, nagkakaroon ng kaalaman ang tao sa pamamagitan ng karanasan. Sabihin nyo nga. Pangalawa, maaari kang kumuha ng maliit na bato at ihulog ito sa baso. Kung marinig mo ang tunog na malakas, ang bagsak ng bato, ano ibig sabihin? Walang laman. Malakas hindi ba? Pero kapag narinig mo ang tilamsik ng tubig, ibig sabihin, may laman. Yan yung ikalawa. Sa pamamagitan ng katwiran. Sabi nyo nga po, ano yung una? Pangalawa? At pwede rin naman daw yung pangatlo. Pangatlo. Ano yung pangatlo? Pwede kang magtanong sa taong pinaniniwalaan at pinagkakatiwalaan mo. Tatanungin mo, may laman ba ang tubig, ang baso? Pag sinabing meron, pwede kang matuto. Pwede mong sabihin, okay, merong laman. Sa 3 ito, kung tatanungin ko kayo, paano kayo natututo? Yung pangatlo, gamit ang paniniwala. Yung una, karanasan. Pangalawa, katwiran. Pangatlo, paniniwala. Paano kayo natututo? Hello. Kayo yan. Magkakaiba-iba tayo. Tama? Pero ayon sa pag-aaral, sinabi na kadalasan natututo ang tao sa pamamagitan ng paniniwala. Hindi ba? Nung bata tayo,
Tinuruan ka ng nanay at tatay mo ng salitang mama, papa. Tinuruan ka ng align. 'Di ba? Tinuruan ka nun. Tinuruan ka ng close open. At ang bata, sumusunod. Tama? Bakit? Kasi may paniniwala. Sa eskwelahan, pag tinuruan tayo ng guro, tinuruan tayo ng libro, pinaniniwalaan mo ba? Ramram. Di ba natututo tayo sa paniniwala? Pero habang tumatanda, bakit nagbabago ang ating paraan ng pagkatuto? Hello? Gaya na lang ni Tomas. Si Tomas, sa halip na naniwala sa sinasabi sa kanya ng mga alagad na muling nabuhay si Jesus, mas pinili niyang maranasan ang sinasabi sa kanya kesa basta ito paniwalaan. Narinig natin yung kwento sa ating ebanghelyo. Nagpakita si Jesus, wala si Tomas. Pinakita ni Jesus yung kanyang kamay, ang kanyang tagiliran sa mga alagad. Ngunit wala si Tomas. Si Tomas, narinig lang yung kwento. Sinabi sa kanya ang naranasan ng mga alagad, ngunit hindi nila ito o hindi niya ito pinaniwalaan. Kaya nga, kinailangan pang bumalik ulit ni Jesus at magpakita sa kanya. Kinailangan pa ni Jesus na ipakita muli ang kanyang kamay at tagiliran. Kailangan pa ni Jesus sabihin, sige nga, ipasok mo yung daliri mo. Sige nga, ipasok mo yung kamay mo. Kumbaga, naging desperado pa si Jesus para lang malaman ni Tomas na siya ay muling nabuhay. Karanasan ang ginamit ni Tomas para makaalam. Pero, hindi lang ito kwento ni Tomas. Dahil ang mga ibang alagad ni Jesus, kinuwentuhan din at sinabihan ng mga kasamahang unang nakakita kay Jesus. Sino yon? Maria Magdalena. 'Di ba? Kinuwento ni Maria Magdalena na una niyang nakita, wala sa libingan si Jesus umagang-umaga ng linggo. Kaya nga tumakbo siya eh. Pero hindi agad pinaniwalaan. Anong ginawa ni Pedro? Kailangan pang sumama. No? Kailangan pang pumunta din siya. No? Bakit? Anong kailangan niya? Katwiran. Katwiran. Paano nabuhay? Tignan ko nga. Baka nandun yung bangkay. Yeah? Katulad din ng dalawang alagad na naglakad patungong Emmaus. Kinuwento nila ang kanilang karanasan habang sila'y naglalakad at kung paano nila nakilala si Jesus nang pagpira-pirasuhin niya ang tinapay. Yung mga alagad na naiwan sa silid, hindi naniwala. Ayaw maniwala. Bakit? Ang kailangan nila, katwiran. Paano kayo natututo? Kailangan bang maranasan bago matuto? O kailangan mo ng katwiran bago mo matutunan? Kaya nga, parang patama kay Tomas ang sinabi ni Jesus, mapapalad ang hindi nakaranas pero naniwala. Mapapalad ang hindi nakaranas pero naniwala. Kaya madami sa atin nagkakamali dahil tinuturuan mo at pinagsasabihan pero ayaw matuto. Tama? Kailangan pang madapa para malamang mali. Hello? Marami sa atin ganyan, di ba? Kailangan muna mapasok bago masabing, ay mainit. Kailangan munang magkasakit
para masabing, ay, masama pala ang sigarilyo. Ay, masama pala ang pag-iinom. Kailangan muna maghirap para malamang, ay, dapat pala nagtitipid. Dapat pala nag-iipon. Hindi pala dapat nagsusugal. Kailangan munang masira ang buhay para malamang, ay, dapat pala nag-aral ako. Ay, dapat pala nakinig ako sa teacher. Kailangan munang mabuntis ng isang bata para malaman, ay, tama si mama. Huwag muna mag-boyfriend. Huwag muna mag-boyfriend kasi masisira ang aking buhay. Marami sa atin ganyan. Natututo gamit ang karanasan. Marami rin naman katwiran. Yung hindi ka patapos mangaral, nangangatwiran. Hello? Ganyan bang anak nyo? No? Pinagsasabihan mo pa lang, may katwiran na agad. Tinuturuan mo pa lang, hindi ka patapos magsalita, meron na agad sagot. No? Marami din ganyan. No? Sinasabihan mo, anong sagot sa'yo? Eh, wala naman kaming ginagawa sa school. No? Marami ganon. Natututo gamit ang katwiran. Pero ilan sa atin ang natututo gamit ang paniniwala? Ako, gustong-gusto kong makarinig ng pangaral. Kaya nga, gusto ko nakikipag-usap at nakikipagkaibigan sa mga mas matatanda sa akin. Bakit? Kasi sa kanila ako matututo. Yung mga nakakatanda, hindi ibig sabihin marami silang alam. Pero ibig sabihin marami silang karanasan. Yung karanasan nila, hindi ko kailangan maranasan para ako ay matuto. Hindi ko kailangan mabigo para matuto. Hindi ko kailangang madapa para masabing mali. Yung karanasan ng mga matatanda, yung kinukwento nila, doon ako natututo. Dahil ang pangaral, ang shortcut para matuto sa buhay. Ang pangaral ay shortcut para matuto sa buhay. Hindi mo kailangang madapa para sabihin, ay, may bato. Hindi mo kailangang magkasakit para masabing, ititigil ko na ang aking bisyo. Merong paniniwala. At ito yung tinuturo ni Jesus sa kanyang mga alagad. Bago pa nangyari ang kanyang pagkamatay, bago pa siya muling nabuhay, paulit-ulit sinasabi ito ni Jesus. Pero ang mga alagad, hindi natuto, hindi naniwala. Kailangan pa nilang maranasan. Kailangan pa rin nila ng katwiran bago matuto. Kaya nga, hindi natin masisi kung bakit minsan sa buhay, yun ang nangyayari. O, kailangan mo ka muna magkasakit, maospital, bago ka matuto. At hinahayaan yun ng Diyos. Bakit? Choice mo yan eh. Yun ang paraan mo para matuto. Hinahayaan ka munang magipit, maghirap, magdusa, masaktan. Bakit? Ayaw mong matuto. Nagtuturo at nangangaral ang Diyos pero ayaw nating matuto. Kaya nga, ang sabi ni Jesus, mapapalad ang hindi nakakita, ang hindi nakaranas, pero naniwala. Hindi mo kailangan madapa. Hindi mo kailangan magkasakit. Hindi mo kailangan maghirap para matuto. Mapalad ang mga natuto bago pa naghirap. Mapalad ang mga natuto bago pa nagkasakit. Ngayong araw na ito, pinagdiriwang natin ang mabathalang awa ng Diyos. Mabathalang awa. Ito yung divine mercy. Kaya titignan natin ang imahe ni Jesus na tinatawag nating divine mercy. Lahat ito nagpapakita ng awa ng Diyos mula sa kanyang puso.
Awang-awa siya sa mga alagad na nagkukulong dahil hindi natuto. Awang-awa siya sa mga alagad na natatakot dahil hindi natuto. Awang-awa siya sa mga alagad na parang wala ng kinabukasan dahil hindi natuto. At ganito rin ang Diyos. Yung awa kapag tayo naghihirap, yung awa kapag tayo nasasaktan, nagkakasakit, nagdurusa, may awa ang Diyos. At itinuturo sa atin, maniwala. Maniwala. Kaya nga, sa tuwing tayo nahirapan, tuwing tayo nagdurusa, lumapit tayo sa Diyos. May awa ang Diyos. Kaya nga, ang ganda-ganda, kapag ako ay bumabati sa mga nanay, pag tinatanong ko, kamusta po kayo? Ano lagi sagot? Sa awa ng Diyos, Father, nakakaraos. Ganun ba kayo sumagot? 'Di ba? Ganun yung mga matatanda kung sumagot. Bakit? Sa kabila ng pinagdadaanan, sa kabila ng hirap, sa kabila ng krisis, anong sinasabi? May awa pa din ng Diyos. Nakakaraos. Mga kapatid, ito ang tinuturo sa atin. Ganito ang awa ng Diyos. Hindi natin kailangan madapa para matuto. Hindi natin kailangan ng katwiran para ang isang bagay ay matutunan. Anong kailangan? Pananampalataya sa Diyos. Ganyan katindi ang awa ng Diyos. Sa mga hindi matuto, ayaw makinig at walang pananampalataya, si Jesus mismo ang aabot sa kanila para muling maniwala. Ito man ay sa pamamagitan ng karanasan, katwiran, o paniniwala. Amen? Amen. Sa mga hindi natuto at nagkamali, may awa ang Diyos para matuto at magbago. Sa mga gustong matuto, may awa ang Diyos. Kaya lumapit sa Diyos. At yan ang mabathalang awa ng Diyos. Hindi abot ng ating karunungan, pero pwedeng maranasan. Dapat mo lang paniwalaan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Iyuko ang inyong ulo habang ginagawad ang pagbabasbas. Ama naming mapagpala, lingapin mo ang iyong angkan, pakundangan sa pag-ibig ni Jesucristo na hindi tumangging magdusa sa kamay ng mga makasalanan. Kahit sa krus, siya'y mamatay. At ngayon siya ay nabubuhay kasama mo at ang Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humaykeng taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristong muling nabuhay. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya.